Hindi marunong maging presidente. Wow, grabe. Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Attorney Niel Abayon. Kung etong si Vice President Sara ay pwede bang makasuhan ng libel? Okay, let's watch this. Okay, so what's up guys? I'm back with another video at ngayon pag-usapan po natin tong intense na press conference ni VP Sara against President Bongbong Marcos. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Elaborate po. Hindi marunong maging presidente. Wow, grabe. Nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Okay. So I think kita natin na si VP Sara is clearly directly attacking already President Bongbong Marcos, stating na hindi daw niya kasalanan na hindi marunong maging presidente si BBM. So ang nakikita ko po dito, i-discuss ko lang po muna if meron nga bang mga legal implications yung mga ganong statement ni VP Sara, no? Kung pwede ba siya makasuhan. So sa mga ganitong statements po kasi this can be a case for libel in the general sense kasi yung statement ni VP Sara pwede po yun maka-apekto sa reputation ni President Bongbong Marcos, diba? We have to remember po kasi is that in criminal cases, the right to file a case does not necessarily equal to a conviction naman agad, okay? So, pwede ba kasuhan si VP Sara for libel? Yes, pwede, pero can VP Sara be convicted for libel? And the answer to that po is hindi po siya pwede ma-convict for libel. And the reason being is since President Bongbong Marcos po is a government official, he is the President of the Republic, at may kita naman po natin dun sa statement ni VP Sara is that she was directly targeting the function of the office of the president. Sinabi lang niya hindi marunong maging presidente. Therefore, that is not considered a libelous statement because that is considered a criticism only to the actions and functions of PBBM as the President of the Republic. So eto na nga. Eto yung pagkakaintindi ko ha sa sinabi ni attorney ha. Kung ang pag-criticize daw, no, kung pag-criticize ay tungkol sa trabahong ginagampanan o aksyon na isang pampublikong opisyal tulad ni PBBM, so kung ito ay batay lamang, no, sa tunay na pangyayari o lehitimong opinyon, walang basihan ng kasong libel. Dapat maging handa sa lahat ng mga kritisismo, lalo na, no, kung ikaw ay may posisyon sa gobyerno. At isa pa, kung ang pagpapahayag ay opinyon o kritisismo sa pangpublikong isyo, pang politika. So hanggat walang paninirang pananalita or pagpapakalat ng kasinungalingan na intensyon talaga ni Vice President na siraan si President, ay syempre kung masisira yung reputasyon niya at yung personal na buhay ay syempre kakasuhan talaga ng libel, pero wala. So, yung ganito pong defense in libel, this also applies to even common citizens po. When you make criticisms or commentaries regarding the job of a government official, hindi po siya pwede makonsider as libelous as long as you stick po with your statements directly targeting only the functions of the government office. In short, dapat hindi po personal yung attacks. Okay, so hindi po ito pwede maging libelous statement ni VP Sara against PBBM.